Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi po sa ating mga viewers at taga-subaybay saan mang panig ng mundo. Siyempre, mega love shoutout po muli sa ating lahat. Kamusta po kayo? Naway nasa mabuti kayong kaalanayan at puno ng biyaya at pag-asa. Ngayon mga kalingap, isang mainit-init na usapin na naman ang ating tatalakayin. Marami ang nagtatanong, marami ang nag-aalala. Ano nga ba ang tunay na nangyayari kay Beyonce, ang ating iniidolong vlogger at partner ni Papa Eds? Bakit daw tila malungkot siya nitong nagdaan birthday celebration ni Kalinga Prab? Sa unang tingin, parang simpleng okasyong lang ito, pero sa likod pala ng ngiti ni Beyonce, may mabigat siyang pinagdadaanan. Kitang-kita ng mga nakasubaybay na tila may lungkot sa kanyang mga mata. Parang may gumugulo sa kanyang isipan. Pero siyempre, to the rescue agad si Papa Eds, ang kanyang boyfriend at kapartner sa content, na agad siyang pinayuhan at pinagaan ng loob. Yan ang tunay na pagmamahal mga kalingap, yung sa panahon ng problema, hindi ka iiwan, kundi mas lalong lalapit at aakbayan. Pero bago natin talakayin ng mas malalim ang dahilan ng kalungkutan ni Beyonce mga kalingap, gusto ko lang ipaalala, kung bago ka pa lang sa ating munting YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga latest na kwento, reaksyon at kwelang usapan tungkol sa ating mga iniidolong kalingap vloggers. Ngayon, balik tayo sa issue. Marami na naman daw kasing mga naiinggit at naninira kay Beyonce. Sabi ng iba, bakit daw siya laging nabibigyan ng blessing? Bakit siya laging napapansin? Mga kalingap, alam naman natin, kapag umaangat ka, laging may mga taong hindi natutuwa. Kapag may nakamit kang biyaya, may ilan pa ring gustong hanapan ng butas. Ganun talaga sa buhay, lalo na sa mundo ng social media, kung saan mabilis kumalat ang chismis kaysa sa katotohanan. Ayon sa mga lumalabas na komento, may mga nagsasabing sinisira daw si Beyonce dahil sa tagumpay na tinatamasa niya. Yung ibang araw gumagastos pa para lang makapagbagong o makapagyabang. Samantalang si Beyonce, pinagtatrabahuhan niya ang lahat. Hindi mo naman talaga matutulungan ng ganito si Beyonce kung hindi maganda ang kanyang ugali. Kita nyo naman, consistent siya sa pagiging magalang, masayahin at may respeto sa mga kasamahan. Kaya nakakalumulang isipin na may mga taong pilit siyang ibinabagsak kahit wala naman siyang ginagawang masama. Minsan nga mas napapansin pa ng tao ang negative issues kaysa sa mga positibong bagay. Imbis na pahalagahan ng kabutihan, ang napapansin ay yung maliit na pagkukulang. Ganun po talaga mga kalingap, kapag masyado kang nagniningning, mas marami ang masisilaw. Ngayon, meron pang isang usapin na kumalat kamakailan. May mga nagsasabing pokpok daw si Beyonce, malandi o kung ano-anong mapanirang salita. Grabe mga kalingap. Sa totoo lang, hindi naman nila alam kung anong tunay na nangyayari sa buhay ni Beyonce. Hindi nila nakikita kung gaano siya kasipag, kung paano siya lumalaban sa gitna ng mga batikos. Kaya sabi nga ng marami, hindi na ito usapin ng katotohanan, kundi inggit at paninira na lang talaga ang pinagmumulan. At dito pumapasok si Papa Eds, ang kanyang matatag na sandangin. Sa gitna ng mga intriga, lagi niyang pinapaalala kay Beyonce na huwag papanhinaan ng loob. Sabi nga niya, magpakatatag ka lang Beyonce kasi lagi akong nandito sa tabi mo. Hindi kita hahayaang masira sa kanila. Yan ang tunay na pagmamahal mga kalingap. Yung sa panahon ng problema, hindi ka iiwan kundi mas lalong lalapit at aakbayan. Pero sa kabilang banda, may mga nag-aalala rin. Paano kung sa sobrang stress at paninira, biglang ayaw na ni Beyonce mag-vlog? Paano kung magdesisyon siyang lumayo sa social media at mamuhay na lang ng tahimik, di ba? Mawawalan tayo ng isa sa mga nagbibigay saya sa ating araw-araw. Kaya naman sana mga kalingap, bago tayo magkomento, isipin muna natin kung nakakatulong o nakakasakit ang ating sinasabi. At heto pa, isa sa mga dahilan kung bakit nagdagdagan ng stress ni Beyonce ay yung kumalat na issue na tira-tirahan daw ang pinakakain sa kanya. Grabe naman yon mga kalingap. Isipin nyo ginawang issue pa ang pagkain sa isang selebrasyon. Ayon nga sa ibang vlogger tulad ni Bob Pilbrag, hindi na dapat pinapalaki ang ganitong bagay. Kasi kung titignan mo, hindi naman talaga mahirap si Beyonce.
Marami siyang pinagkakakitaan, may sumusuporta at kitang-kita sa mga videos na maayos at masino pang pamumuhay nila. Kaya yung mga sinasabing kung ano-ano, halata namang wala ng ibang hangarin kundi siraan ang kanyang imahe. Maging ang bahay daw nila, sinasabihan pang marumi. Pero nang ipakita ni Kuya Val, napakalinis, maayos at masinop. Doon mo makikita na minsan, hindi talaga reality ang nakikita online. Ang iba, puro gawa-gawa lang para may mapag-usapan. Mga kalingap, isipin natin, habang patuloy tayong pinaglalaganap ang mga ganitong maling balita, lalong lang natin pinapahirapan ng taong pinupuntirya. Sa halip na iangat ang kapwa, binabagsak natin sila. Kaya panawagan po ito sa lahat, itigil na natin ang walang saysang na paninira. Mas maganda kung suportahan na lang natin si Beyonce, si Papa Eds at ang buong Team Kalingap na ang layunin lang naman ay makatulong, magbigay pag-asa at maghatid ng pagmamahal sa bawat Pilipino. At syempre, huwag kalimutang i-marathon ang mga vlogs ni na Kuya Val, Kalingap Rab at ng buong Team Kalingap dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang tunay na layunin ay tumulong, magbigay pag-asa at maghatid ng pagmamahal sa bawat Pilipino. Hanggang sa muli mga Kalingap, maging mabuti tayo sa isa't isa. Mag-iingat po kayong lagi at huwag kalimutan, ang tunay na kagandahan ay nasa puso, hindi sa salita ng iba. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.